kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagsalangsang, dakilan Diyos, patawarin mo po kami. Malapang nun lang isa mo po yung mga banal na salita, pairan mo ang aming mga labi. Malapang nun upang ito'y maging makapangyarihan, malapanganuan at maging pagpapala sa mga nakikinig, bigyan mo sila ng pananampalataya na habang pinakikinggan ang iyong mga salita, kumikilos na po ang dakilang kapangyarihan at dumadaloy na po, malapanginoon, ang kagalingan na nasa kanila, sa kalimang taglay na karamdaman. Pagpalain mong bawat sa amin, O Diyos, aming sinasaway ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Puri po ang ating pinakamamala pang minamahal ka, hindi buksan po natin ang mga pambungad natin talata dito po sa sa Revelation 13:14, itaas natin ng verse 8 at mamaya sa Tito 3, talatang 3. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13, versikulo po 14 at talon sa 8. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Dito sa 8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay nagsisamba sa kanya, at ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Dito po sa Tito, Kapitulo 3, ang versikulo 3. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masasamang pita at kalayawan, na nangamumuhay ng masasamang akala at kapanagilian, mga napupuot at tayo'y nangakapupuotan. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating, are you saved or you are deceived? Alam nyo, maminamahal, meron lamang pong tatlong klase ng tao dito po sa mundo. Una-una yung mga naligtas. Sila po yung mga sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, tumalikod sa kasalanan. Sila po ay naipanganak na muli at masugid na sumusunod sa kabanalan at sa mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangalawang klase ng tao, maminamahal, yung pong nadaya. Ito pong nadaya, maminamahal, yung akala nila ligtas sila. Pero, mga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kalang pag-iisip. Kaya sila po ay napahamak at hindi sumasampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. At ang pangatlo, mga minamahal, ito naman yung mga taong walang pakialam. Hindi nila iniisip kung sila'y ligtas o sila po ay mapapahamak. Basta para sa kanila, sila po ay ang kanilang prinsipyo ay kumain, uminom at magpakasaya, dangang bukas sila'y mamamatay. Ito yung mga taong walang pakialam sa kaligtasan. Ganito ang klase ng tao ngayon, maminamahal. Kaya nga, dito po sa banal na kasulatan, kinakailangan, matiyak mo na ikaw ay ligtas na. Ang kaligtasan, mga minamahal, dapat habang nandito po tayo sa mundo. Kasi pag namatay ang tao, mga minamahal, na hindi kaligtas, hindi na po makakatulong yung padasal. Yung 40 days, na panalangin, 40 days and 40 nights, hindi na po makakatulong yan. Kumbaga sa exam, late na. Tapos na yung examination, tsaka ka palang magre-review. Ganun yan. Tapos na. Sayang. Kaya nga, maminamahal, dito pa lang sa sanlibutan, kinakailangan, o dito pa lang sa lupa, alam mo kung saan ka patungo. Kasi nasa banal na kasulatan, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Kailangan alam mo na kung ikaw ay ligtas o ikaw ay nadaya. Samantalang yung mga pangatlong klase ng tao, hindi na nag-expect ng kaligtasan yan. Talagang iniisip na nila, mga minamahal, na sila ay mapapahamak, kaya nagpapakasaya na lang sila dito sa mundo. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, makikilala nyo ang mga totoong ligtas. Ang palatandaan, mga minamahal, na totoong ligtas, ang sabi ng banal na kasulatan, sila po'y naligtas sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi sa pamagitan ng karunungan ng pangikayat ng tao. Kaya nga, mga minamahal, sabi dito, are you saved by the power of God or you saved by the enticing word
of the man wisdom. Ikaw ba ay naligtas sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos o ikaw ay naligtas dahil sa galing ng mga ngaral, sa galing makipagdebate, sa galing maminamal ng pagpapaliwanag, sa galing maminamal ng kanyang maiinam na talumpati. Sapagkat dito sa banal na kasulatan ang mga totoong ligtas, sila'y nahikayat hindi sa pamagitan ng mga maiinam na talumpati at karunungan ng tao, sila'y nahikayat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi dito sa 1 Corinto 2, talatang 4 hanggang 5, sabi po, basahin po natin ang talata. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatay 2, talatay 4 hanggang 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, dapat alam mo, maminamahal, paano ka nahikayat. Kasi usong-uso ngayon yung pagalingan ng debate. Pagalingan mga minamal ng mga paliwanag patungkol sa Biblia. At ginagawa po nilang sugal to. Ang gagawin nila, itataya nila yung kanilang membro. Ganon din yung membro, handa silang lumipat doon sa kabilang sekta pag natalo yung kanilang pastor. Ganon ang sistema ngayon, maminamahal, paano sila mangikayat ng mga mananampalataya. Nagdedebate sila, pagalingan sila ng debate. Pag natalo yung pastor nila, yung member ng pastor na natalo, pupunta doon sa nanalong pastor. Pero mga minamahal, kahit kung saan ka pa mapunta sa galing ng debate ng pastor na napuntahan mo, hindi ka pa rin ligtas. Kasi mga totoong ligtas, sabi ng banal na kasulatan, sila po, mga minamahal, ay hindi naikayat sa pamagitan ng karunungan ng tao. Hindi sila naikayat sa pamagitan ng mga salitang pangikayat ng karunungan ng tao. Sila po ay naikayat, sila po ay nakumbinsi, maminamahal, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi kung ikaw ay naikayat sa karunungan ng tao, hindi ka magtatagal na maglingkod sa Diyos. Amen. Kasi dalawa lang yun eh. Dalawa lang ang pwedeng maging prinsipyo mo sa buhay. Unang-una, hahangaan mo, mga minamahal. Kapag sa tao ka nakatingin, ang pananampalataya mo ay nasandig sa tao. Dalawa lang po ang magiging prinsipyo mo sa buhay. Pag habang siya po ay nakikitaan mo ng galing, habang siya nakikitaan mo ng katangian, iiduluin mo siya. Yes. At halimbawang nakikitaan mo naman siya ng kapintasan, matitisod ka sa kanya. Hindi ka na makapagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ang pananampalataya mo, naisandig mo sa salitang pangikayat ng tao sa pamagitan ng karunungan ng tao. Kaya dalawa lang na hindi pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos. Iduluin mo yung preacher mo, iduluin mo yung pastor mo, mga minamahal, na hikayat ka dahil magaling siya magpaliwanag, magaling magdebate. Darating ang araw, meron kang makikitang kapintasan doon sa iniidulo mo, at mga minamahal, mawawala ka rin sa paglilingkod sa Diyos. Kasi hindi nakasandig yung pananampalataya mo sa kapangyarihan ng Diyos. Ikaw ay naikayat sa pamagitan ng karunungan ng tao, hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Tumitingin ka sa tao. Kaya darating ang araw, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi ka mananatili. Para kang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Hindi mo na isandig ang pananampalataya mo kay Kristo, na kapag si Kristo po ang sinampalatayanan mo, para kang nagtayo ng bahay, maminamahal, sa matibay at malaking bato. Dumating man, maminamahal, ang malakas na unos, ang baha, nananatiling nakatayo dahil ikaw ay nagtayo ng bahay sa matibay at malaking bato. Pero kung isinasandig mo ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng karunungan ng tao, para ka lamang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Darating ang malakas na bagyo, darating ang baha, darating po maminamahal ang unos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, kakilakilabot ang kainatnan ng iyong pananampalataya. Kaya dito po sa banal na kasulatan, dito sa Biblia, maminamahal, ayaw ng Diyos yung pong pakipagdebate. Amen. Ito yung ginagawa ng maraming mga pastor ngayon. Tinataya nila yung member nila. Halimbawa, ang member nila ay 50. Itataya nila yun. Pag tinalo sila sa debate ng pastor na lalabanan nila, mapupunta yung member doon sa nanalo. Kahit kung saan ka magpalipat-lipat, mga minamahal ng church,
Dahil mga minamahal, pumipili ka namang magagaling magdebate. Ibig sabihin, hindi ka paligtas. Dahil sa Biblia, maminamahal, ang mga taong nagdedebate sa salita ng Diyos, karapat dapat sa kamatayan. Sapagat ang mga tunay na lingkod ng Diyos, sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 14 and verse 24, sabi sila po mga minamahal ay malumanay. Sila po'y sapat na makapagturo, matiisin, hindi nararapat makipagtalo, sila'y maaamo. Amen. Tignan nyo, habang nagdedebate sila, nagmumurahan, nagsisiraan. Paano sila mga minamahal masasabing ligtas? Samantalang yun po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya dito ba, mababasa po natin 2 Timothy 2:14, talo natin ng 24, at mamaya handa natin Roma 1:29 hanggang 32, lahat ng mga nagdedebate, karapat dapat sa kamatayan. Hindi Dito po ligtas. Basahin natin. Dito po sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 14 at talon sa 24. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Dito po sa 24. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Amen. Roma. Dito po sa aklat ng Roma, kabanata nga 1, talatay 29 hanggang 32. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasigaman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napopo sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga ngatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. 32, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Amen. Amen. Ha? Sabi ng Biblia, mga minamahal, nangapuspos sila ng pagpatay ng tao. Nangapuspos sila ng pakikipagtalo. Ang pandaraya. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sila po ay karapat dapat sa kamatayan. Sabi, bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang nagsisigawa ng mga gayong bagay ay karapat dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Amen. Kaya nga, maminamahal, kung ikaw ay produkto ng pakikipagtalo, ikaw ay nakumbinsin, nahikayat sa pamagitan ng debate, hinangaan mo ang pastor mo, hinangaan mo ang pinaka-founder nyo, mga minamahal, ikinalulungkot ko pong sabihin, hindi kayo ligtas. Nasa banal na kasulatan. Nasa banal na kasulatan, sabi, karapat dapat sa kamatayan. Sapagat ang tunay na mga lingkod ng Diyos, maminamahal, sabi ng Biblia, sila po ay hindi nararapat makipagtalo, Amen. kundi sila'y maamo sa lahat, sapat na makapagturo at matiisin. Sabi ng Biblia, maminamahal, ang nakikipagtalo, ito po'y karapat dapat sa kamatayan. Yeah. Paano kung nahikayat ka sa pamagitan ng debatista mong pastor, yung magaling mangikayat sa pamagitan ng mga inam na talumpati? Mga minamahal, umalis ka dyan. Ibig sabihin, hindi ka ligtas. Amen. Hindi ka ligtas, mga minamahal, sapagkat ang mga tunay na mga mangaral ng salita ng Diyos, sumusunod yung kapangyarihan. Kaya dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, hindi kami nahikayat sa pamagitan ng mga mag-iinam na mga talumpati. Kami po'y nakumbinse, kami po'y nahikayat sa ministeryong ito sa kapangyarihan ng Diyos. Kami po'y nagbago, mga dati kami drug addict, mga magnanakaw, hindi namin mapigilan ang pagmumura, hindi namin mapigilan ang paninigarilyo, pag-inom ng alak. Pero na napunta po kami dito, nakapakinig kami ng pangaral ng tunay na mangaral, hindi magaling magsalita, hindi mainam magtalumpati.
Pero lumalakip ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya nga, nangyari sa amin ang lubusang pagbabago sapagkat nasandig po ang aming pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa pamasalitang pangikayat at karunungan lang ng tao. Sabi rito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 12, at italo natin ang verse 20, ang mga tunay ng mga apostol, mga tunay ng mga ngaral, sabi ng Biblia, nilalakipan po ng kapangyarihan ng Diyos. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo po 12, versikulo 12 at 20. Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis, sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalagan at ng mga gawang makapangyarihan. 20. Natatakot nga ako na baka sa anumang paraan, kung ako'y dumating, ay kayo'y masumpungan kung hindi gaya ng ibig ko, at ako ay inyong masumpungang hindi gaya ng ibig nyo. Baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugo, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid, dumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Amen. Noon pa man, minamahal, alam na ni Apostol Pablo na mangyayari yan. Noon pa man. Kaya nga, mga minamahal, binigyan niya ng babala ang mga darating na mga mananampalataya, yung mga susunod na henerasyon na maglilingkod sa mga panahon, winarningan niya na ang tunay na mga apostol ay kinasiyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kinasiyan sila ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, natatakot ako baka dumating yung pagkakataon na magkaroon sa inyo ng pakikipagtalo. Magkaroon ng mga debate, magpagalingan kayo sa salita ng Diyos, magdebate kayo, magkakaroon ng paninirang puri, magkaroon maminamahal ng pagkakagulo. Ganyan na nga nangyayari ngayon. Amen. Makita nyo sa social media, makita nyo maminamahal sa mga leader ng mga iba't ibang mga sekta, nagpapagalingan sila sa debate. Para kung sino yung mananalo sa debate, mapupunta yung member ng kalang tinalo na pastor. Mga minamahal, kayo mga member, kung kayo po'y produkto ng pakikipagdebate, umalis kayo, hindi kayo ligtas. Amen. Kaya nga, dito po maminamahal, ang tunay na mga ligtas, ang sabi ng Biblia, maminamahal sila po ay lumalakad po sa espiritu. Sabi ng Biblia, huwag kayong padaya. Sinabi ng unang Korinto, Kapitulo 6, talatang na 9 hanggang 10. At dito sa Galacia, Kapitulo 5, talatang 19 hanggang 21. Narito po, sabi ng Biblia, huwag kayong padaya. Ang mga liko ay hindi pwedeng magmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Kaya nga kung nandiyan ka maminamal sa ganitong mga gawain, sabi ng Biblia yung pita ng laman, sabi gawain ng mga liko, hindi ka pwedeng magmana ng buhay na walang hanggan kahit sabi mong nasa katotohanan ka. Hindi pinag-uusapan dito kung nasa tamang iglesia ka. Kahit nasa tamang iglesia ka, kahit tama ang iyong pananampalataya, pero lumalakad ka sa kalikuan, lumalakad ka sa laman, hindi ka ligtas, maminamal, ikaw po'y nadaya. Amen. Hindi sapat na ikaw ay nasa katotohanan. Kahit nasa katotohanan ka, kung lumalakad ka, mga minamahal sa laman, kinakailangan maminamahal, ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Kung nasa katotohanan ka, dapat lumalakad ka sa Espiritu, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Marami pong mga nasa katotohanan sa banal na kasulatan, sila Judas Iscariote, si Dimas, pero hindi sila ligtas. Bakit? Mga minamahal, lumakad po sila sa laman at hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Amen. Sabi rito, basahin po natin 1 Corinthians 6, 9, up to 10. At basahin natin Galatia mamaya. Galatia 5, 19 up to 21. Basahin natin matalata. Dito po sa aklat po ng unang mga taga-Korinto, kabanata po sa isang talatay 9 hanggang Yes. 10. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos? 6, 9. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosa, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nang babae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, sa Diyos, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magagmamana ng karya ng Diyos. Dito po sa Galacia, kabanatang 5, talatay 19 hanggang 21. At hayag
ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiyapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwaang pananampalataya, 21, mga kapanighalian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal. Kaya nga pinag-uusapan po dito, kapag ikaw ay nasa katotohanan, lumakad ka sa Espiritu. Hindi makapagliligtas sa iyo kung ikaw ay nasa katotohanan. Katulad po mga minamahal ng Judismo. Nung unang panahon ng Judismo, mga minamahal, sila po ang perfect religion. The most regarded religion throughout the world. Sila po ang tunay na reliyon, pero hindi sila ligtas. Amen. Kasi hindi basihan, mga minamahal, kung ikaw ay nasa tunay na church. Kung ikaw ay lumalakad sa laman, maminamahal, kahit ikaw ay nasa katotohanan, hindi ka rin papasok sa karya ng langit. Sinabi, huwag kayong padaya. Hindi nyo ba nalalaman na ang likoy hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos? Sabi rito, kahit ang mga mapakiapid, kahit ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, kahit ang mga nangangalunya, ni ang mga nambababae, mga babaero, na nagbibiglang ng babae, mga mapakiapid sa kapwa lalaki, mga homosexual. At sabi, mga magnanakaw, mga sakim, mga maglalasing, at mga mapagtungayaw, yung mga nagmumura. Kahit ikaw ay preacher, pag nagmumura ka, hindi ka pa rin ligtas. At sabi, mga manlulupig, hindi magmamana ng karian ng Diyos. Amen. Yan po ang sabi ng Biblia. Pero, kung ikaw naman, maminamal, ay hindi gumagawa ng mga bagay na ito, isa kang moral na tao, isa kang matuwid na tao, hindi ka nakagagawa ng ganitong kasalanan, hindi ka pa rin papasok sa karya ng langit kung wala ka naman sa tunay na iglesia, sa tunay na gawain ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, maminamal, for all have sinned and come short of the glory of God. Maaring nakasusunod ka sa ilang mga utos, pero sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Kaya nga, kinakailangan mo, maminamahal, na masumpungan ang tunay na church, sapagat sa church, maminamahal, nandun po ang magsasakdal sa iyo, ang magpaperpekto sa iyo. Sabi, mga minamahal, sa Ephesians chapter 4, verse 11, ang Diyos ay maglalagay sa iglesia ng pastor, ng ebangelista, ng apostol, ng guro, at mga, sabi, ng apostol. Sabi, ito ang magpapakasakdal upang ang iglesia ay maiharap na walang dungis, walang kapintasan. Sabi, sa ikasasakdal ng mga banal. Kaya kung ikaw ay moral, ikaw ay matuwid, kinakailangan mo pa rin masumpungan ng tunay na church, sapagkat ito po, maminamahal, ang magdadala sa iyo sa langit. Yung church. Kaya nga, ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, yung maayos na relasyon mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan meron kang maayos na relasyon sa Diyos. Sabi rito sa Roma, Kapitulo 8, talatang 5 hanggang 8, sabi rito, ang salaman ay hindi magmamana ng karya ng Diyos. Gaya ng mga nabasa natin sa Galatia, chapter 5, verse 19 up to 21. Sabi rito sa, basahin po natin, maminamal, Roma 8:5 hanggang 8, basahin po natin. Dito po sa aklat ng Pangataga Roma, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 8. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapot ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. At ang nagnangasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Amen. Ang mga nasa laman ay hindi nga makalulugod sa Diyos.
Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung ikaw ay nasa tunay na iglesia, ikaw ay iniisip mong ikaw ay nasa katotohanan, lumakad ka sa Espiritu. Sapagkat ang salaman ay hindi makalulugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga kinakailangan tayong ipanganak na muli eh. Ha? Bakit? Kaya nga sinabi ko, kahit ikaw po isang moral na tao, ikaw matuwid na tao, hindi ka nakagagawa ng katulad na nabanggit po sa unang Korinto Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 10, hindi ka maglalasing, hindi ka sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi ka nakikiapid sa kapwa lalaki, hindi ka nagmumura, hindi ka manlulupig, hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi ka nangangalunya, hindi ka babaero, ha? Hindi ka pa rin papasok sa karya ng langit. Amen. Kailangan kang ipanganak na muli sapagkat ang salaman ay salaman nga. Ang salaman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Kailangan mong ipanganak sa Espiritu. Ito po yung tinatawag na kapanganakang muli, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi po ng banal na kasulatan, ang ipinanganak nga salaman ay salaman nga. Ibig sabihin, hindi pwedeng makalakad sa Espiritu sapagkat nasa laman siya. Kailangan siyang ipanganak na muli, ito yung kapanganakan sa Espiritu. Kaya sabi ng Biblia, ang nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Sabi ng Galatia 6, talatang 8, sabi rito, ang kaisipan sa laman, ang nagasik ng kanyang sariling laman ay mag-aani ng kasiraan. Dapat ang nagasik sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kailangan magasik po tayo ng Espiritu. Kahit ikaw po, maminamahal, nasa church, nasa Jesus Miracle Crusade ka, pero lumalakad ka rin sa laman. Ano yung lakad sa laman na tinutukoy po rito? Yun nabasa po natin sa Galatia, Kapitulo 9, talatang 19 hanggang 21. Hindi rin po tayo magmamana ng karya ng langit. Kaya nga, hanggang narito po tayo, maminamahal sa sanlibutan, dapat alam natin na ligtas na tayo. Amen. Lalo na kapag tayo po'y nasa katotohanan. Huwag mong sayangin. Kasi nasa pintuan ka na eh. Papasok ka na lang eh. Once na ikaw ay nasa tunay na church, nasa pintuan ka na ng langit, papasok ka na lang. Lumakad ka na lang sa kalooban ng Diyos. Hindi magiging ground mo yung makapasok sa karya ng langit dahil nasa buong katotohanan ka. Kailangan lumakad ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Yan po, maminamahal. Kaya nga, dito po sa atin mga minamahal, binabaliktad ng mga taong hindi naniniwala, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade. Sabi nila dito raw yung pagpapagaling ay sa demonyo. Yun daw pong pagpapatong ng kamay, hindi daw yan sa Diyos. Yun daw mga miracles, yan daw ay sa diablo. Mag-ingat po kayo sa ganyan. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan dito po sa Mateo, Kapitulo 12, talatang 31 hanggang 32, ang magkasala sa anak ng tao ay mapapatawad, pero ang magkasala sa Espiritu Santo, hindi na patatawarin. Dito lahat ng mga himala rito, kaya ba ng diablo, maminamal, ang bakla magbago? Kaya ba ng diablo, maminamahal, na ang mamamatay tao ay maging katulad ng patutuo kanina, maminamahal, maging law-abiding citizen, naging mabait? Amen. Magagawa ba ng diablo, maminamahal, na ang mga taong masasama, alipin ng bisyo, pag-inom ng alak, pagmamariwana, pagdadrugs, pagsasyabu ay nagbago, hindi na halos uminom ng alak, hindi na halos naninigarilyo? Magagawa ba ng diablo yan? Ay kung gawin ng diablo yan, di wala nang aakyat, wala nang pupunta sa impyerno. Amen. Kasi nagbago na. Kaya yun, sabi rito, mag-ingat po tayo mga minamahal. Yan po ang ginagawang panira ng mga ibang church. Kasi nga iniisip nila, hindi nangyayari sa kanila, kaya sisiraan na lang nila. Sabi rito Mateo 12, talatang 31 hanggang 32. Hindi katakataka yan, nasa Biblia kasi yan eh. Sabi rito sa Isaiah 5, talatang 20 hanggang 21, yung mga taong binulag ng Diyos ng salibutan ito, binulag ni Satanas, yung mabuti sa kanila, yun ang masama. At yung masama sa kanila, yun ang mabuti. Yung kadiliman, yun ang kaliwanagan sa kanila. At yung kaliwanagan, ito yung kadiliman para sa kanila. Sabi po rito. Basahin po natin yung 2 talata na yan. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanatang 12, talata po'y 31 hanggang 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo na ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi patatawad. 32. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya.
Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Amen. Isayas. Dito po sa aklat ng Isaias, kapitulo'y 5, versikulo po'y 21 at 22. 20-21. 20-21. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Sa aba nila na pantas sa kanilang sariling mga mata, at mabait sa kanilang sariling paningin. Amen. Yan yung mga tao, mami naman, na palibasa hindi nangyayari sa kanila yung mga miracles, hindi nangyayari sa kanila, mami naman, mga hold-uppers, naging mabubuting tao, mga drug addict dati, mga hold-uppers dati, binago ng mala Panginoon, mga may cancer, may mga ketong, luminis, dating mga bulag, dating mga lumpo, dating may cancer. Hindi kasi nangyayari sa kanila, kaya gagawin nila, sisiraan na lang. Amen. Sasabihin nila sa demonyo yan. Inaari nilang ang mabuti ay masama. Inaari nilang ang masama ay mabuti. Ang kadiliman, mga minamahal, iniisip nilang kaliwanagan, at ang kaliwanagan, inaari nilang kadiliman. Sabi silang mga mabubuti sa kanilang sariling paningin. Gusto nila silang lumabas ng mabuti. At yung mga gumagawa ng kalooban ng Diyos, yun ang mga masasama. Tandaan nyo, mami na mahal, sinabi naman nabasa natin sa Mateo 12:31 hanggang 32. Ang magkasala sa tao o sa anak ng tao ay mapapatawad ng Diyos. Ngunit ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay wala ng kapatawaran kahit pagkatapos ng sanlibutan ito. Ano yung kapatawaran sa Espiritu Santo? Yung pong gawa ng fruit of the Holy Spirit, yung tinatawag na fruit of the Holy Spirit, o yung nasa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 up to 10. Yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, yung kaloob, the gift of the Holy Spirit, gift of healing, gift of miracles, gawa yan ng Espiritu Santo. Amen. Gift of miracles, gift of healing, gift of speaking tongues, gift of iba't ibang mga kaloob, sabi diyan, mami na mahal, gift of miracles, governments. Yan po ay galing sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pag yan ay pupulaan mo, mami na mahal, sabi ng banal na kasulatan, nagkasala ka sa Espiritu Santo. Kasi bunga ng Espiritu Santo yan. Ayan po yung kaloob ng Espiritu Santo. Basahin po natin. Idagdag natin sandali. 1 Corinthians 12, verse 7 up to 10. Dito po sa aklat po ng unang mga taga-Korinto, kabanatang 12, talatay 7 hanggang 10. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman, sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita na kaalaman ayon din sa Espiritu, at sa iba'y ang pananampalataya, at gayon ding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa iisang Espiritu, at sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal, ang mga gifts of the Holy Spirit. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized, every one of you, in the name of our Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Gift of the Holy Spirit yan, matatanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag sinabi mong ang kaloob ng Espiritu Santo ay sa diablo, kasalanan yan na walang kapatawaran. Ay yung gift of healing, gift of miracles, gift of tongues. Yan po, maminamahal, ay kaloob ng Espiritu Santo. Pag diyan ka, maminamahal, nagkasala, hindi ka na mapapatawad. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, marami pong tao, pagdating ng araw, marami pong magtataka. Akala nila ligtas sila, pero sabi ng Biblia, manggigilala sila. Wala yung pangalan nila sa aklat ng buhay. Amen. Sabi ng Revelation 17 verse 8. At ang sabi po ng Revelation chapter 20 verse 14 up to 15, ang hindi makita ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Basahin po natin 2 talata.
Dito po sa aklat ng Revelation o Apokalipsis Kapitulo 17, versikulo 8. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay nanganggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatagang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paanong naging siya at wala na at darating. Revelation 20. Dito po sa Apokalipsis 20, ang versikulo'y 14 hanggang 15. hanggang 15. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi na nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Yan po mga minamahal. Kaya nga dapat dito pa lang, alam mo na mga minamahal kung ikaw ay ligtas o ikaw ay nadaya. Darating ang araw, sabi ng Biblia, maraming manggigilalas, maraming mabibigla, wala pala ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Sila yung mga ebangelista, sila yung mga obispo, sila po yung mga leader ng simbahan, sila po yung mga magagaling mangaral, hinangaan dito, yumaman dito, nakabili ng eroplano, nakabili ng mga ekta-ektaryang lupa, napakaraming mga humahanga, napakarami ang inag-iidolo sa kanila. Yung pala wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen. At ang sabi ng Biblia, lahat ng mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Anong patunay na ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay? Sabi ng Biblia, maminamahal dito sa huling talata para malinaw pa. Lucas 10:19 up to 20. Mga minamahal, huwag kayong magalak. Huwag kayong magalak kung ang mga masamang espiritu na nagsisisuko sa inyo. Ang ikagalak nyo ay nakasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Amen. Ibig sabihin ng ang masamang espiritu yung nagsisisuko sa inyo, gumagaling ang mga sakit dahil si Satanas ang nagbibigay ng sakit. Napapalayas ang mga demonyo, ang mga tao nagbabago kasi si Satanas ang nagbibigay ng bisyo sa tao. Siya ang nagpapasama sa tao para mapunta sa impyerno. Kaya kapag nasumpungan mo ang tunay na iglesia, magbabago ka, lalayas ang masamang espiritu, gagaling ka sa karamdaman mo, sapagkat maminamal yan po'y gawa ng diablo. At ito'y patunay, mga minamal ng pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, mga minamal sabi, magsisisuko ang mga masamang espiritu. Sabi rito, basahin po natin ng huling talata. Dito po sa aklat po ng Lucas, Kabanatay 10, ang talata po ay 19 hanggang 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ng mga ahas at ang mga lakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan na kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maano. 20. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na susulat ang inyong pangalan, mga pangalan sa langit. Amen. Kaya maminamal, dapat alam mo nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Meron pong pruweba, merong ebidensya. Ang masamang espiritu ay magsisisuko sa inyo. Ay hindi ka na maalipin ni Satanas. Sabi ng Biblia, and ye shall know the truth and the truth shall make you free. Hindi ka na aalipin ni Satanas sa pagiging babaero, mga minamahal, homosexual, alipin ng mga drug addiction, iba't ibang uri ng kasamaan, ikaw ay mapapalaya sapagkat palalayain ka ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung gusto mo, maminamal maging ligtas, tanggapin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Amen. Mga minamal, habang napapakinggan natin ang waiting I give you Jesus, buksan niyo po yung mga puso, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Sumabay po kayo sa panalangin, mga minamahal ko. Sabihin niyo po mga katagang ito, sabihin niyo, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Mahal Panginoon, ako po'y nagsisisi, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Nananampalataya po ako sa iyong mga banal na salita. Gusto ko pong maligtas habang ako po ay narito sa mundo, mahal Panginoon. Iligtas mo po ako, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako, gayon mo po kung tunay na anak mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Opo, dakilat pagpala po namin Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmang pangalan sa aklat ng buhay. Gayon na sila mga tunay na anak mo, malapang na natin, hindi naman itong una tuli, ng kalang paglilingkod, ito na po maging simula. Pangawakan mo po sila, dalhin mo po sila sa iyong banal na gawain, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen and Amen.
Mga minamahal, bilang point of contact, ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga gadget, sa inyong mga pinakinggan. Hawakan niyo po ang inyong cellphone habang nakapatong ang inyong mga kamay sa bahagi ng inyong may karamdaman o sa inyong mga loved ones na may sakit. Mga minamahal, dito po ang Diyos po ang nagpapagaling at patunay na nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Pagagalingin kayo ng ating mahal na Panginoon, makakalaya kayo sa lahat ng iba't ibang uri ng bisyo, iba't ibang uri ng kainaan. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapanon sa pangunang panalangin po namin, beloved Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda, iunat mo po yung mapagpalat makapangyarihan kamay, Panginoon. Amin po sama-samang idinadalangin ng aming mga webcast viewers, ang kompletong kagalingan ng beloved Brother Bong, Panginoon, kaya din ang beloved Sister Aurora Santos, may bara sa puso, bigyan mo siya ng kompletong kagalingan. Si Nicole Lobos, Panginoon, matanggap niyang kumpletong kagalingan ng kanyang karamdaman. Si Leia NDK, malapang masakit po ang kanyang puson, bigyan mo ng kumpletong kagalingan, dakilang Diyos, kahabagan mo po siya. Si Roberto Corpus, Panginoon, ang kanyang ubo, pagalingin mo po, malapang na hirap po siyang huminga. Hapulusin mo po ang kanyang dibdib, malapang pagalingin mo po siya. Bigyan mo siya ng kaginawahan. Si Larry Repollo, dalangin po namin, malapang noon na naway baguhin ng lubusan ng kanyang anak, beloved Larry Repollo Jr., magbago ang kanyang ugali, Panginoon. Si Miriam Yamugan, malapang masakit ang ulo, may pilay, Panginoon, sa likod. Haplusin mo po ito, bigyan ng kompletong kagalingan. Gayun din, malapang si Chris Kagiya, Panginoon, dalangin po namin na namumuong bukol sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Bigyan mo po ng kompletong kagalingan, tunawin mo ang bukol na ito, dakilang Diyos. Si Dennis Silva, Panginoon, ang makalipat ng trabaho na walang adlang sa pagdalo, Panginoon. Hallelujah, at maligtas ang kanyang buong sambayan. Kaya din dinadalangin po namin si Nicolas Sarmiento, may fracture po ang kanyang buong katawan, buuin mo, Panginoon. Pagalingin mo ang aming beloved brother Nicolas Sarmiento, Panginoon. Si Nilda Lucando, Panginoon, may katarata sa mata, pagalingin mo, bigyan mo ng linaw ang kanyang mata. Si Anthony Kulahara, Panginoon, hallelujah, pag-ingatan mo sa pagsakay ng barko, Panginoon. Si Jonah Cordial, Panginoon, may karamdamang lagnat. At si Riza Canlas, Panginoon, may kulani sa kilikili ang kanyang anak. At si Conchita de Vera, may sis sa balakang, Panginoon. Ang lahat ng mga kapatid namin itong umaasa sa dakilang kapangyarihan, dakilang Diyos, hipuin mo po sila, pagalingin mo po sila. Sinasaway namin ang lahat ng uri ng sakit, karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, para sa puso, lumay sa pangalan ni Jesus. Lahat ng karamdaman pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Vices began, problem dissolved in the name of Jesus. Hallelujah, karamdaman sa mata, gumaling kayo sa pangalan ni Jesus. Fracture ng katawan, mabuo kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, bless them, O Lord God. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po, mami na mahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Binibigay ko pong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved brother Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. That God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya, sa mensahe po ng kaligtasan na ating napakinggan na pag-aralan. Sa gabi ito tayo po yung muling pinagpala ng malabay na sa kanyang pananasalita. At muli po sa pangalan po at pangunguna ng aming malapastor Evangelist Wilde Almeda, kami pasamantalang nagpapaalam sa gabi ito. At sa araw ng bukas tayo magsisimula pa rin na 9 p.m. to 10 p.m. Tayo po tuloy-tuloy ang ating pag-live stream. At ating po nakasama, nakapiling po ang ating beloved mangangaral, ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya, at sa ating pong beloved brother Lito Payumo na nakasama din po sa gabing ito. At sa ating pong online technical side, mantabay po sa ating live stream, ating beloved brother Gary Nabat, beloved brother Adrian Cristal, beloved brother Aldan Cristal, at sa ating mga beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night. I'll give you Jesus.